Sa lalawigan ng Maguindanao noong taong 2013, ang mundo ng lokal na politika at ang madilim na negosyo ng iligal na droga ay madalas na nagkakasalubong sa iisang kalsada. Sa bayang ito, ang pagpapatupad ng batas ay hindi lang basta isang karaniwang tungkulin sa mamamayan. Isa itong permanenteng pakikipagsapalaran at pagtataya ng sariling buhay. Ang mga kalsada nag-uugnay sa mga barangay ay pinaliligiran ng mga lihim na transaksyon kung saan ang pera at kapangyarihan ang siyang nagdidikta sa hininga ng bawat tao. Sa kabila ng kagandahan ng lupain at mayayamang kultura ng mga residente, ang anino ng pananakot ay patuloy na gumagapang sa puso ng komunidad. Dito nagsimula ang kwento ng isang simpleng mamamayan na si Gemelon Abdul Gilani. Si Gemelon ay 41 taong gulang noong 2013 nang una siyang tumakbo at manalo bilang barangay kagawad sa barangay Dalikan, Datoodin, Sinsuat, Maguindanao. Sa kanyang mga unang taon bilang kagawad, napansin agad ng kanyang mga kababayan ng kanyang natatanging pagiging matapat, dedikasyon at kawalan ng takot. Noong mga panahong iyon, unti-unti nang nilalamon ng iligal na droga ang kanyang komunidad. Ang mga kabataan ay napapariwara sa kanilang pag-aaral. Ang mga tahanan ay nagkakawatak-watak. At ang mga protektor ng droga ay malayang naglalakad sa mga lansangan na tila ba sila ang may hawak ng batas. Hindi tulad ng ibang lokal na opisyal na pinipiling pumikit, magbingi-bingihan at manahimik para sa kanilang sariling kaligtasan at pansariling interes. Si Kagawad Gemelon ay hindi nagpalupig sa takot. Alam niyang kapag nagpatuloy ang ganitong kalagayan, tuluyang mawawasak ang kinabukasan ng barangay Dalikan. Mula taong 2013 hanggang 2017, bilang chairperson ng Committee on Peace and Order sa kanyang barangay, personal niyang pinangunahan ang paglikha ng mga opisyal at detalyadong talaan ng mga suspected drug pushers at users. Araw at gabi, kasama ang kanyang mga tapat na tanod, pinaiiral niya ang gabi-gabing ronda sa mga pinakamadilim na sulok ng barangay Dalikan kung saan madalas maganap ang bentahan at mga pot session. Dahil sa kanyang walang kapagurang paglilingkod at matapang na paninindigan laban sa kriminalidad, nakuha ni Kagawad Gemelon ang buong tiwala, respeto at pagmamahal ng kanyang mga pampubliko na sasakupan. Nakita ng mga tao na may isang leader na handang tumayo para sa kanila kahit pa kapalit nito ang sarili niyang kaginhawaan. Noong Mayo 2018, barangay elections, kumandidato siya sa mas mataas na posisyon bilang barangay chairman. Sa kabila ng mga patagong pagbabanta sa kanyang buhay mula sa mga sindikato ng droga na nagtatangkang pigilan ang kanyang pag-akyat sa kapangyarihan, naging buo ang suporta ng taong bayan. Nanalo siya sa pamamagitan ng isang napakalaking landslide victory. Sa edad na 46, si Gemelon Abdul Gilani ay opisyal nang umupo bilang bagong barangay kapitan ng Dalikan, handang harapin ang mas malaking hamon sa kanyang pamumuno. Subalit sa kanyang opisyal na pagupo bilang kapitan sa gitna ng matinding war on drugs ng Administrasyon Duterte noong 2018, mas lalong tumindi ang panganib at banta sa kanyang buhay. Ang bawat hakbang ng kanyang ginagawa ay may katumbas sa matinding banta mula sa mga pusakal na kriminal. Hindi alam ni Kapitan Gemelon na ang kanyang masidhing kampanya sa barangay ay diretsahang nakasagasa sa napakalaking interes ng pinakamalaking drug lord sa buong lalawigan. Isang makapangyarihang taong may kakayahang pumutol ng buhay sa pamamagitan lamang ng isang mabilis na tawag sa telepono. Sa likod ng mga operasyon ng droga sa buong Datoodin, Sinsuat at sa mga karatig bayan sa Cotabato, may isang pangalang kinatatakutan ng marami at halos hindi maibulong ng pabulong man lamang. Si Kudarat Mama. Si Kudarat Mama na 52 taong gulang noong 2018 ay isang kilalang iginagalang na negosyante sa ibabaw ng lipunan. Ngunit sa ilalim ng kanyang formal na kasuotan, ay ang itinuturing na untouchable na drug lord sa buong lalawigan ng Maguindanao. Sa loob ng maraming taon, nagawa niya magtayo ng isang imperyo gamit ang pananakot, panlalang at salapi.
Hawak ni Kudarat ang buong supply chain ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nagmumula sa Lanao del Sur at pumasok sa Cotabato City at Maguindanao. May sarili siyang grupo ng mga armadong tao na nagsisilbing protektor ng kanyang mga kargamento at mga bayarang hitman o executioners na handang pumatay ng sino mga hadlang. Sa loob ng mahabang panahon, walang sino mang pampublikong opisyal ang naglakas loob na banggain ang kanyang negosyo. Ang sino mang humadlang sa kanyang lakad ay alinman sa binabayaran ng napakalaking halaga upang manahimik o kaya naman ay tuluyang pinapatahimik sa pamamagitan ng assassination. Nang maging ganap na kapitan si Gemelon noong mid-2018, hindi siya nasilaw sa pera at hindi rin siya natakot sa kapangyarihan ni Kudarat. Kagad niyang pinalakas ang Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC. Hindi lamang siya basta nagsumite ng mga pangalan ng mga sangkot sa PDEA BARM. Personal din siyang nakipag-ugnayan sa Philippine National Police upang isagawa ang mga surgical raids sa mga kilalang drug den sa kanyang teritoryo. Sa loob lamang ng 4 na buwan ng kanyang pamumuno bilang kapitan, sunod-sunod na warehouse at distribution hub ng grupo ni Kudarat ang matagumpay na na-raid ng mga otoridad. Milyon-milyong pisong halaga ng iligal na droga at mga armas ang nakumpiska at mahigit 10 sa kanyang mga pangunahing tauhan at katiwala ang naaresto at nakulong. Ang negosyo ni Kudarat na itinayo ng ilang taon ay biglang bumagsak at nagkaroon ng malaking pinsala. Para sa mga kinatatakutang drug lord, may iisang tao lang na dapat magbayad at panagutin. Noong unang linggo ng Oktubre 2018, matapos mabalitaan ang panibagong pagkalugi ng kanyang negosyo, nagpatawag ng isang napakalihim na pagpupulong si Kudarat Mama sa kanyang ligtas na safe house sa Cotabato City. Sa silid na iyon, kasama ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, inutusan niya ang kanyang kanang kamay na mag-organisa ng isang dalubhasang hit team. Ang utos ni Kudarat ay mabilis, malinaw at walang kaunting awa. Patayin si Kapitan Gemelon, siguraduhin hindi siya makakauwi ng buhay at iwan ang kanyang bangkay sa gitna ng kalsada bilang babala sa sino mang susunod sa kanyang tapang. Gabi ng Oktubre 14, 2018, ganap na 9:45 ng gabi. Ang kahabaan ng Cotabato-Lanao Road na dumadaan sa Barangay Awang Dato o Dinsinsuat ay halos walang ilaw, napakadilim at napakalayo sa mga kabahayan ng mga residente. Pauwi na noong gabing iyon si Kapitan Gemelon, galing sa isang mahalagang pagpupulong. Sakay siya ng kanyang kulay pilak na Toyota. Ang nagmamaneho na sasakyan ay ang kanyang 22 years old na pamangkin at pinakatiwalaang kasama sa buhay na si Ramil Abdul Bayaw. Hindi alam na magtsuhin na sa isang madilim at peligrosong kurba ng kalsada ay nakatambang na ang 3 bayarang gunmen na ipinadala ni Kudarat. Ang 3 hitmen na ito ay binayaran ng kabuang 200,000 para lamang sa ulo at buhay ng kapitan. Ang unang gunman ay si Nasser Sula, 29 taong gulang, isang kilalang gun for hire na kinatatakutan dahil sa kanyang bilis at asinta sa paghawak ng baril. Ang ikalawang gunman ay si Taha Buisan, 31 taong gulang na siyang nakatoka sa pagharang sa kalsada at pagtiyak na walang sino mang makakaalis ng buhay mula sa sasakyan. Ang ikatlong gunman naman ay si Kamsa Datumani, 27 taong gulang, na nagsisilbing lookout at backup shooter gamit ang isang matataas na kalibre ng armas. Pagpasok ng Toyota Hilux sa madilim na bahagi ng kalsada, mabilis na humarang sina Nasser at Taha sa mismong gitna ng daan habang si Kamsa ay nakapwesto na sa gilid ng punong kahoy. Walang maraming salita, walang anumang amba o babala. Sa isang sandali, inulan ng sunod-sunod na bala ang harapan at gilid ng sasakyan. Ang driver na si Ramil ay agad na tinamaan sa kanang balikat at tiyan. Dahilan upang mawalan siya ng kontrol sa pagmamaneho at sumalpok ang Hilux sa isang malaking puno sa gilid ng daan. Kasunod nito, mabilis na lumapit sina Nasser at Taha sa pinto ng driver at passenger side. Paulit-ulit nilang pinutukan si Kapitan Gemelon sa malapit na distansya. 5 bala mula sa 9mm at M16 ang direktang tumagos sa kanyang dibdib, tiyan at kaliwang braso. Bumatak ang usok ng pulbura sa loob ng sasakyan at dumanak ang napakaraming dugo sa upholstery ng kotse
habang tumahimik ang buong paligid. Inakala ng tatlong gunmen na tapos na ang kanilang misyon at matagumpay nilang naisagawa ang utos ng kanilang boss na si Kudarat. Ngunit nagkamali sila na malaki sa taong kinarera at hinarap nila sa kalsada. Sa dami at tindi ng balang tumama sa katawan ni Kapitan Gimelon, ayon sa mga medico-legal experts na kalaunan nagsuri sa kanyang labi, ang isang karaniwang tao ay agad nawawala ng malay o mamamatay sa loob lamang ng ilang segundo dahil sa traumatic shock at pagkawala ng dugo. Subalit ang advokasya, prinsipyo at determinasyon ni Kapitan na protektahan ang kanyang bayan ay mas matindi kaysa sa matinding sakit ng kanyang mga matatamong na sugat. Habang naglalakad pabalik ang mga gunmen at lumapit si Nasser sa bintana ng kotse upang kumuha ng larawan gamit ang kanyang cellphone bilang patunay kay Kudarat na patay na ang target, ginamit ni Kapitan Gimelon ang huling natitirang lakas ng kanyang buhay. Habang naghihingalo at dugo ang dugo, dahan-dahang binunot ni Kapitan ang kanyang lisensyadong Glock 29 caliber at 45 pistol na nakatago sa ilalim ng kanyang upuan. Sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin at matinding pananakit ng dibdib, itinutok niya ang baril sa mga sumalakay sa kanya sa pamamagitan ng kanyang nanginginig ngunit matatag na mga kamay. Ang unang bala na pinutok ni Kapitan Gimelon ay direktang tumama sa gitna ng dibdib ng gunman na si Nasser. Napahawak ito sa kanyang dibdib, nawala ng balanse at agad na bumagsak sa tabi ng pinto ng Hilux. Patay noon din. Ang ikalawang bala ay tumama naman sa leeg ng ikalawang gunman na si Taha habang subok nitong itaas ang kanyang armas upang gumanti. Tumagos ang bala sa kanyang carotid artery, dahilan upang humandusay rin ito at mamatay sa semento sa loob lamang ng ilang segundo. Ang ikatlong gunman na si Kamsa na nakakita sa mabilis at hindi kapani-paniwalang pagbagsak ng kanyang dalawang kasamahan ay nagtangkang gumanti ng putok habang tumatakbo pabalik sa kadiliman. Ngunit pumutok pa ng ikatlong beses si Kapitan Gimelon. Ang bala ay direktang tumama sa tiyan ni Kamsa. Nakatakbo pa si Kamsa ng ilang metro patungo sa masukal na bahagi ng kalsada, ngunit dahil sa matinding internal hemorrhage, tuluyan din siyang bumagsak at pumanaw sa kakahuyan. Nang maubos ang kanyang mga bala at mapatumba ang lahat ng tatlong executioners na ipinadala laban sa kanya, dahan-dahang ibinaba ni Kapitan Gimelon ang kanyang kanang kamay na humahawak sa baril. Pumikit ang kanyang mga mata at dahan-dahang nalagutan siya ng hininga sa mismong upuan ng kanyang sasakyan. Ginawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang tapat na lingkod bayan hanggang sa pinakahuling patak ng kanyang dugo. Nang makatanggap ng mabilis na tawag ang Dato Odin Sinsuat Municipal Police Station mula sa mga residente sa malapit na nakarinig na malalakas at sunod-sunod na putok ng baril, agad na sumugod sa lugar ang mga elemento ng PNP kasama ang Scene of the Crime Operatives o ang SOCO. Pagdating nila sa madilim na kalsada ng Barangay Awang, isang nakatatakot, nakagugulat at halos hindi kapani-paniwalang eksena ang sumalubong sa kanila. 4 na bangkay ang nakahandusay sa paligid ng pinalilibutang Toyota Hilux. Si Kapitan Gimelon at 3 kilalang hitmen na sina Nasser, Taha at Kamsa. Isang mirakulo naman buhay ngunit kritikal ang driver at pamangkin ng kapitan na si Ramil, na agad na naisugod sa Cotabato Regional and Medical Center upang maoperahan. Sa mga unang oras ng investigasyon, pinalabas ng ilang panig na may kaugnayan sa sindikato na isa lamang itong simpleng rido o away pamilya upang ilihis ang investigasyon. Ngunit dahil sa pambihirang tapang ni Kapitan Gimelon na napatay ang 3 sumalakay sa kanya, naiwan ng mga hitmen ang napakahalagang ebidensya sa mismong kalsada. Sa tabi ng kamay ng napatay na gunman na si Nasser, natagpuan ng SOCO ang kanyang cellphone na nakabukas pa ang screen. Nang suriin at extract ng PNP Anti-Cybercrime Group o ang ACG at Regional Investigation and Detective Management Division ang nilalaman na naturang cellphone, tumambad sa kanila ang buong katotohanan sa likod ng krimen. Naroon ang mga serye ng text messages at audio recordings ilang oras bago ang ambush. Nakatala sa chat log ang mga boses at utos mula sa isang nakarehistrong numero na kabilang sa mismong drug lord na si Kudarat Mama. Sa isa sa mga huling text message ni Kudarat kay Nasser, malinaw nitong sinabi,
Siguraduhin ninyong hindi na makakalabas ng awang si Kapitan Gilani. Nariyan na ang 200,000 ninyo pagkatapos ng trabaho. Bukod dito, ang survivor na si Rami, matapos makaligtas sa ospital, ay nagbigay ng kanyang sworn statement na nagpapatunay sa mga huling sandali ng ambush at kung paano direktang pinagbababaril ng 3 lalaki ang kanyang tiyuhin. Dahil sa pinagsamang ebidensya ng forensic digital data at eyewitness account, formal na isinampa ng PNP at Department of Justice o ang DOJ ang kasong murder at frustrated murder laban sa drug lord na si Kudarat Mama. Noong Enero 2019, sa isang pinagsamang operasyon ng PIDEA, Special Enforcement Team at PNP Special Action Force o ang SAF sa kanilang matayog at fortified mansyon sa Cotabato City. Matagumpay na naaresto ang kinatatakutang drug lord na si Kudarat Mama nang walang nagawa ang kanyang mga natitirang tauhan. Nagsimula ang isang mahaba, mabalasig at kontrobersyal na paglilitis na tumagal ng ilang taon sa korte. Sinubukan ng mga mamahaling abogado ni Kudarat Mama na i-delay ang kaso sa pamamagitan ng paghahain ng iba't ibang petition for bail, mga motion to quash, at sa pamamagitan ng pagbaril sa kredibilidad ng mga forensic digital evidence. May mga pagkakataon ding nakatanggap ng mga banta at pananakot ang pamilya at mga saksi ng napatay na si Kapitan Gimelon upang mapilitan silang iurong ang demanda. Ngunit ang pamilya ng kapitan at ang pamangkin nitong si Ramil ay hindi kailanman umatras sa laban. Dinala ang kaso sa ilalim ng Regional Trial Court o ang RTC, Branch 13 sa Cotabato City. Pagkaraan ng 7 taong matinding laban sa korte at pagbibigay ng katarungan, noong Nobyembre 18, 2025, inilabas ng Regional Trial Court Branch 13 of Cotabato City ang kanyang makasaysayang desisyon. Sa habla ng hukuman, napatunayan ng walang makatwirang duda o guilty beyond reasonable doubt na si Kudarat Mama ang mismong mastermind at principal by inducement sa pagpatay kay Kapitan Gimelon Abdul Gilani at sa pag-ambush kay Ramil Abdul Ayaw. Ibinaba ng korte ang parusang reclusion perpetua o habang buhay ng pagkabilanggo na walang posibilidad na parol laban kay Kudarat para sa kasong murder at karagdagang 12 hanggang 20 taong pagkabilanggo para sa kasong frustrated murder. Inutusan din siyang magbayad ng kabuuang 450,000 bilang civil, moral at exemplary damages sa naulilang pamilya ng kapitan. Iwinasto rin ng pulisya at Bureau of Corrections ang paglipat sa kanya sa San Ramon Prison and Penal Farm sa Zamboanga City upang doon pagdusahan ang kanyang hatol sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang simpleng kagawad noong 2013 hanggang sa maging isang matapang na barangay kapitan noong 2018, si Gimelon Abdul Gilani ay nag-iwan ng isang pamana na hindi kailanman mabubura sa kasaysayan ng Maguindanao. Inakala ng drug lord at ng kanyang mga bayarang hitmen na madadala nila sa takot ang isang tapat na lingkod bayan. Ngunit sa kanyang huling hininga, sa gitna ng kadiliman ng barangay Awang, pinatunayan ni Kapitan Gimelon na ang tunay na leader ay hindi yumuyuko sa masama. Lumalaban ito hanggang sa huling patak ng dugo. Ang kanyang huling tindig ay hindi lamang nagpatumba sa 3 gunmen na nagnanais pumutol sa kanyang buhay. Ito rin ang naging susi upang tuluyang mabuwag ang reyno ng droga sa kanyang bayan at maikulong ang drug lord na si Kudarat habang buhay. Kayo, mga kasama, ano ang masasabi ninyo sa pambihirang tapang at paninindigan ni Kapitan Gimelon Abdul Gilani? I-comment ang inyong mga opinyon at saloobin sa ibaba. At kung gusto niyo pa ng mga totoong kwento ng katarungan, tapang at krimen sa Pilipinas, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel na Tagalog Crime Diaries.